Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Nako. May attempt ba talaga na recruiting yung ibang nasa majority ngayon? Oo naman. Oh. At eto na mga kababayan, masahol pa daw kay Judas ang magtatraidor sa majority ayon kay Marcoleta. Planong kunitan ang grupo ni Soto, hindi nagtagumpay. Samantala, Senate President Alan Peter Cayetano may matinding banat sa NBI. Grabe na ito mga kababayan, lalong umiinit ang mga kaganapan sa politika sa ating bayan. Buti na lang may mga politiko na may prinsipyo at hindi kayang matibag. Pag-uusapan po natin lahat ng yan mga kababayan, maya-maya po lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dakungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! Okay. At syempre ay magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea, bakbaka na! At syempre maraming kaganapan sa araw na ito. Lunes na Lunes mga kababayan. Pinakaba na naman ang mga Pilipino. Oo. Abay, maraming kinabahan kanina, yung mga pinklawan, kung sino-sino pa na talagang akala nila ay talagang magpapalitan na naman ng liderato sa Senado. Oo. Kanina sa Senado, mga kababayan, bago magsimula dito sa pagpapatuloy ng impeachment hearing ni VP Sara Duterte, laban kay VP Sara Duterte, namataan po na nag-meeting ang tropang Soto sa kanyang opisina. Oo. At lahat po ng kasalukuyan na minority ay andon sa opisina ni Tito Soto. And this time, kasama na nila si Mig Subiri at si JB Ejercito. Diba? Sila po ay kumampi na sa minority. At yung good one, naging bad one na. Dahil sa politika, yung mga mabubuti nagiging masama. Ano ba yon? Si Subiri, Bakit kumampi na dun sa kabila, May tinatago ba siya? May baho pa rin siya itinatago? Ay! Diba? Abay, nagkakatakutan na daw mga kababayan. Nagkakasukatan na ng tapang. Pero, syempre, yung matatapang hindi nagpatinag. Kahit sila ay may posibilidad na gipitin, sa pagkawala sa posisyon nitong mga kawatan. Tulad ni si Senator Chis Escudero, mga kababayan, tinatakot at ipi-freeze daw ang kanyang mga asset. Ay maniwala kayo dahil hindi magpapatinag si Escudero. Si Escudero po ay matalino at maliban dyan, kilala natin si Escudero na may prinsipyo. May tayo yan, tumatayo yan sa kanyang mga salita. Oo. Hindi yan yuyuko kahit kanino. Oo. Diba? At sinasabing i-freeze nga ang asset ni Chis Escudero, pero nanatili siya sa kanyang grupo. Diba? Sino ba naman hindi mananatili dyan? Diba? Mahihiya ka na lang kasi si Senator Bato, hindi ininda, binaliwala yung kanyang susuunging kapahamakan para lang maagaw nga yung liderato na yan. Tapos, magbabaliktad kayo, abay, nakakahiya yan. Diba? Ang sabi nga ni Senator Marcoleta, matagal na silang takot, kaya hindi sila pwedeng takot-takutin. Yan. So kanina, mga kababayan, sinimulan nila kay Jingo Estrada ngayong umaga, kanina lang, nire-recommenda po ng ombudsman, nakakasuhan siya kasama ni Bernardo at ni Alcantara. Naku po, oo.
pero nanindigan si Estrada at hindi bumaliktad papunta doon sa grupo ni Soto na tinatawag na minorya. Oo. Hindi tulad ng kapatid niya na si JB Ejercito. Abay yun, natakot na siguro. Oo. Alam nyo, kapag may bumaliktad po dyan sa majority, mamarkahan yan ng taong bayan. Makikilala ang kanilang tunay na katauhan. Kaya dapat silang manindigan sa kanilang naging desisyon noong isang araw, noong Lunes, noong 11. Oo. Di ba? Oo. Kasi, po siya, nakakahiya naman. Si Senator Bato lumabas. Wala, nakipag-wrestlingan pa, nasugatan. Ha? Nagkagulo pa, nagkaroon ng barilan. Tapos, bigla-bigla nyo nalang bibitawan ng ganun-ganun na lang. Ay, hindi po pwede. Oo. Di ba? Kapag ikaw ay may prinsipyo at may paninindigan, abay, itutuloy mo talaga ang iyong laban. Kasi nagpunta ka dyan dahil alam mo kung ano yung tama. Di ba? Kaya ka nga nagpunta dyan dahil ito ang nakikita mo na tama at katotohanan. Oo, di ba? So, kung sino man ang babaliktad dyan, abay, talaga namang makikilala na sila at siguro, uulanin sila ng batikos ng taong bayan. Oo. So, ito, pakinggan po natin si Senator Marcoleta doon sa kanyang interview dyan sa media. Tingnan natin kung anong masasabihin niya. Hindi ko pa ito napapanood Hindi ko pa napapakinggan Oo, pakinggan natin sabay-sabay mga kababayan at sabay-sabay tayo na magkomento at bigyan natin ng opinion ang kanyang mga bibitawan. Oo. Okay, sige, let's go! Okay na. Kaya mas masahol pa kay Judas. Ay! Yung maghuhuda sa amin. Nako. So, nakonsensya si Senator Mix ka. Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Tama na po, okay naman. Teka. Ano? 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 Hindi, sabi kanina po ni Senator Mix yun nga parang. Huwag kayo magkakamali. Hindi na kasi nangyari sa Hindi, wala kaming pag-uusap na gano'n. Huwag na kayo magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Ayun, may inarin ko. May inarin yung pandinig itong nagtatanong Oo. Si Big Subiri, hindi naman nila kagrupo yan. Sino ba yung nagtatanong na yan? Hindi naman kasama si Big Subiri sa majority, di ba? Tatakuting tuta rin yun bakit mo sinasabi na pagalitan ka tuloy? Di ba? Alam mo, huwag ka basta-basta magtatanong kay Marcoleta ng alanganin. Masusupal-pal ka talaga niyan. Anyway, mga kababayan, totoo naman yung sinabi ni Marcoleta, di ba? All made sense. Tuloy natin. Hindi namin kagrupo si Senator Mix. Tama. Sir, sorry, yung nangyari po nung Wednesday, nandito din kayo, sir, di ba? Nung nagputukan. Oo, kaya lang. Nakaupo ako ron. Nag-iisip, bakit kaya nangyari? Nalulungkot ako. Sabi ko, bakit kaya nangyari sa bansa namin ito? Apo. Pagkatapos, sari-sari na kami raw ang nag-instigate. Kayo ba na... Sino ba ang... Gaano kayaman ang imagination ng isang tao na kaming gagawa, no? Nagkukukus kami, in-extend namin ang kukus dahil ang sabi nila darating, tumawag ang House of Representatives. Totoo naman na diniliber nila, sinabit nila yung articles of impeachment. So habang nagbi-briefing kami, hindi pa kami gaano nakakakalahati. Bigla nga may putukan na ganito. Diyos ko ka. Natakot din kayo. Hindi ako natakot, nalungkot ako para sa aking bansa. Kailangan bang mangyari yun? Why? Sir, was the Senate really under attack during that time? What do you think? Kailangan bang nandun yung mga elemento na yun? Ito naman talaga mga nagtatanong di ba? Ay, sa bagay, sabi kasi ni Claire Castro, the Senate was never attacked. Biruin mo, nagkaputukan na nga, tapos sasabihin mo never attack. Ito talaga sa bagay, okay lang naman yan kay Claire Castro. Kabaliktaran nga lahat ng paniniwala niyan di ba? Si Claire Castro, alam niyo na, wala naman naniniwala diyan. Tingnan niyo yung mga comment. Yung mga comment doon sa press briefing ng Malacanang, sa mga video na siya ang nagsasalita. Kung hindi pinagtatawanan siya, minumura siya. Di ba? Kasi kitang-kita mo yung pagsisinungaling at pinaninindigan pa talaga niya. Si Claire Castro yan wala tayong magagawa dyan. Sabi, meron daw, may Referring to kinukuha daw yung ganito. Kung merong problema, bakit hindi ang National Police ang tawagin? Bakit ang BI? Unang-una, anong ginagawa ni Trillanes? Yun. Bakit siya magsasabi? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang.
Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo. Sir, ano ba bang authority niyo? Bakit kayo po yung nagsaserve? Yan. Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, sir, ano daw po yun, sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato, na be Pag present sinabi ni siya Senator inaresto. Bato na kumain siya ng tayo, kakain siya ng tayo? Thank you. Yun ang sinasabi ko. Pasintabi po sa mga kumakain ha. Oo, nagkataihan na eh. Pakainin na kasi ng tayo Trillanes. Ha? Para comedy. Wala naman talaga nagtanong. May nagtanong kay Trillanes kung ba't nandito siya. Oh, sabi ni Trillanes, nandito siya dahil special request daw ni Bato de la Rosa na kasama siya sa pag-aresto. Bakit hindi mo naman aresto? Yan ang problema sa Trillanes eh. Oh, nandun ka sa pag-aresto kay Bato, bakit hindi nyo na-aresto? Paano mo a-aresto eh? Wala namang warrant of arrest galing sa Korte ng Pilipinas, tanga. Oh. Alam mo si Trillanes, nagkukunya-kunyari yan na matapang kasi yan sa loob ng Senado. Di ba? Oh, maraming kasama, may mga taga-NBI pa nga. Pero, naihida sa lawal yan eh. Di ba nung binitbit siya, punta naihi yan eh. Oh. Yung mga tao tulad yan, mahirap po pagkatiwalaan yan. O yung sinasabi ni Marcoleta, nakakain ng tayo, ginawa niya yan eh. Di ba? Kasi dati, galit na galit siya kay Marcos. Kontrang-kontra siya kay Marcos. Di ba? Kay Marcos Jr. Oh. Tapos ngayon, nandyan na siya. Pinagtatanggol niya si Marcos dahil yan sa politika. Alam niyo kung bakit? Dahil kapag Duterte ang naging presidente, delikado si Trilili. Delikado siya sa mga pinagagawa niya. O siya yung ginagawa niya, puta, out of this world eh. Biruin mo, wala ka namang posisyon sa gobyerno. Nandiyan ka sa Senado. Dahil tutulong ka sa pag-aresto. Ang problema, hindi mo naman na-aresto. Diba? So, kanina po, mga kababayan, may ugong-ugong na naman ng kudita. Si Cheese, tinatakot nila. Si Jinggoy daw, di umano, tinatakot daw di umano nila. Kakasuhan kapag hindi bumaliktad at kapag hindi sumali sa minority. Para patalsikin si Alan Peter Cayetano. Sabi ko nga kanina, di ba, sa meeting. Nag-meeting sila sa opisina ni Soto. Naglabasan sila, malungkot yung mga mukha. Paano hindi umabot yung numero nila? Walang bumaliktad doon sa 13 Brave. Di ba? Walang bumaliktad. Pinanindigan nila. Kasi si Senator Bato, sinakripisyo niya yung sarili niya para makuha nila yung liderato ng Senado. Tapos, kung bibitawan yun ng basta-basta, puta, nakakaya naman kay Senator Bato. Na siya nga, ginagawang sangkalan ngayon ng kaguluhan sa Senado. Tapos, biglang babaliktad. Naku po, mapapahiya kayo niyan. Pero sa tingin ko sa tingin ko naman, dito sa 13 na to, sa 13 na senador, walang babaliktad dyan. Kahit nga ginigipit nila si Jesus Escudero Kasi ako naniniwala naman ako na nadadawit lang dito si Jesus Escudero at saka si Jinggoy Estrada. Posible din. Kasi kung kakasuhan nila yan, di ba, sana noon pa nila ginawa. Di ba? Kung alam nila na may kasalanan talaga, ginawa na nila. Pero dahil nga, may niluluto silang impeachment, so ito, nagkakagipitan na, nagkakatakutan na. Di ba? So, eto baka sabihin kasi nila, wala daw silang balak, baka mamaya, tanggi na naman nila, walang balak na magkudita. Kaya, pakinggan ulit natin ang sinabi ni Senator Marcoleta. Kung meron ba talaga na balak or may diluluto talaga sila na kudita kanina, pagsalitain natin si Senator Marcoleta. Ayan. May attempt ba talaga na recruiting ibang nasa majority ngayon? Oo naman. Yan, sila umiikot, minuto So it's a Nako. failed coup. A failed coup d'etat. Hindi naman natin masasabing po. Nag-ano pa lang naman sila kayo naman. Halimbawa ikaw, alam nilang hindi ka, alam naman lang matatag ka. Hindi na nila pupuntahan. Yung alam nilang merong vulnerabilities. Yung pwedeng takutin. Nako. Diba? Kaya lang, ewan ko kung matatakot nila. Alam mo sabi ko sa mga kasama ko. Ito sabi ko, I'm just set to paraphrase what Senator Camille said on Wednesday night.
Kasi nakita niya talaga, na-experience namin kung ba't kailangan gawin sa Senado. They have desecrated the Senate crown. Hindi nangyari sa buong kasaysayan. Sabi ni, hindi ko nasasabihin niya yung sinabi niya. Pero ipaparaphrase ko. Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo, pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin, sa palagay ko, mas masahol pa siya kay Judas. Nako, yun na nga. Alam mo kung bakit? Sasabihin ko sa inyo. Si Senator Bato, hindi niya kailangan dumating ng araw na yun. Wala akong expectation na darating. Can you imagine kung nahuli siya? Nahuli siya utilizing a search warrant coming from a court which has no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para sumulong ko na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Malabo. Wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kailan namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Well, buhay niya yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensyon kakahalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire lawyers. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig. Sino tutulong sa'yo doon? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PRRT kasi nandun na ako eh. Can you imagine, I request. O sige, kung gano'n lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kong makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, send ako Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Yan. Oh, di ba? Kung nahuli si Senator Bato, eh malamang nasa dahig na yun ngayon. Di ba? Kasi gano'n talaga ang plano nila. Kaya ngayon, galit na galit silang lahat dahil hindi nila naaresto si Senator Bato de la Rosa. At ang masama pa dito, may matinding banat. Si Senator Cayetano kanina. At mamaya, pakikinggan natin yan. Pero, maliwanag po na may mga nangungumbinse, pero siyempre, yung alam nilang hindi na babaliktad, hindi na nila kakausapin yun. Di ba? Kakausapin nila yung mga may vulnerability. Katulad halimbawa ni Jingo Estrada, kasi sabi nga, kakasubuan, di ba? Si Jesus Escudero, kasi tinatakot din nila na ipi-freeze yung asset. Di ba? Alam ni ni Jesus Escudero. Kahit naman kumampi siya dyan, darating yung araw, ilalaglag din siya ng mga yan. Gagamitin lang siya. Di ba? Tingnan nyo, yung series of events sa politika ng Pilipinas, yung mga tumulong nga sa mga yan, pinakulong si Pastor Kibuloy, si PRRD, si BP Sara gustong ipa-impeach, di ba? So ngayon, kung si Escudero magpapabola sa kanila, malamang, pagtapos na yung pangangailangan sa kanya, malamang, doon din napunta niya. Di ba? Actually, ang tinatry nila daw, di umano, nakausapin ay si Ejercito, Jesus Escudero, tsaka si Estrada. Kasi si Big Subiro, huwag natin yan eh. Butterfly yan eh. Tutubi yan kung saan makadapot may makakain, doon yan eh. Diba? So, isa lang po yung bumaliktad sa kanila, si Ejercito. Yung dalawa, nanindigan. Palakpakan natin yung dalawa. Kahit alam nila, na iipitin sila ang dalawa, kahit ngayon, kanina nga, naglabas na lang statement ang ombudsman, di ba? Pinakakasuhan si Estrada. Baka bukas niyan, si Escudero na ang bebembangin nila. Para mabawasan yung majority, di ba? Baka nga, madaliin nila yan, yung mga kaso-kaso, para makasuhan sila, madampot nila ang dalawa, at para tuluyang ma-impeach si BP Sara. Alam niyo mga kababayan, these are all politics.
politically motivated. Imbis na ang ginagawa nila, no? Imbis na ang ginagawa nila, yung mga bagay at mga proyekto, mga batas na dapat makakatulong sa sambayan ng Pilipino, impeachment talaga. Kanina nga, may mga nakikita ako nagrarally ng mga tanga eh. May mga makakaliwa, di ba? Si BP Sara, si Bato, at si Cayetano, pinag-iinitan nila. Yung mga mandarambong sa Pilipinas, hindi na nakikita. So, yun ang problema natin. So, these are all for politics. Hindi nila may impeach si BP Sara sa bagong majority. Kaya, gumagapang talaga sila. At ito, asahan nyo na magiging magulo pa talaga ang politika sa Pilipinas ngayong mga darating na araw. Kasi ito po, crucial na eh. Kailangan madurog nila si BP Sara para makalimutan yung mga ginawa nila. Yung nakawan sa Kaban ng Bayan, flood control anomaly. Pag hindi si BP Sara Duterte at kaalyado ng mga Duterte ang maging susunod na presidente, wala. Para na tayo tumae, tapos inilagay sa inidoro, tapos, para wala naman nanagot. Diba? Kaya ginagawa nila lahat para ma-impeach si BP Sara Duterte. At, syempre, ang pinakamalakas ngayon na kanilang kalaban, si BP Sara Duterte. Pero, akala nila doon natitigil yan. Pag na-impeach na si BP Sara, susunod yan si Bongbong na. Diba? Yun ang mga ugali ng mga politika na may kaugnayan sa mga kaliwa. Lahat yan, tatanggalin nila para sila ang manguna. Yan. So, pero eto sa tingin ko, mas lalala pa itong kaguluhan yan sa Senado. Kasi kanina po, mayroong matinding banat si Senator Alan Peter Cayetano, ang bagong Senate President. Yan, Pinaringgan niya po yung NBI, mga kababayan. At kung ano man yun, pakinggan natin sabay-sabay. Ito. Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Nako? Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. I'm not saying we, the Senate, but leadership matters. Diba? So, dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril Yan. Tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign. Diba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. Diba? So, kung mamato ako dito, batuhin nyo ako pabalik, kayo magre-resign. Ako na mato the one who takes, you take responsibility for your action. So I will take responsibility for my reaction, how I handled everything. But I cannot take responsibility for them shooting at us. Confirmed na, may gunpowder yung yung hinuli. Sa loob ng Senado hinuli yun Yan. Until this time, may nagsasabi sa Pangulo na ang NBI daw na sa GSIS wala daw dito sa loob at hindi daw nagpaputok. So makikita mo there's lying all over going around. If they can lie with that simple thing, 'di ba? So sabi ko nga sa grupo namin, guys, hindi pwedeng maging general rule yung ginawa ng NBI. Tinetesting nila yung Senado. Unfortunately, dati maraming nag-i-invoke doon sa spirit ni Salonga, Recto, Tanyada, yung Osmeña, Rojas, yung ating mga greats, di ba? In the past, pagka inatak ang Senate, nagka-come together lahat ng senador. Ngayon, algorithm at political bias na. That's what's sad about it. So yun, mga kababayan, matindi po tingin ko, lalong mag-iinit si Matibag dito. Nabuking lahat ng kanyang kasinungalingan Ang daming lumabas na video na taliwas sa mga sinabi niya sa media.
kitang-kita po yung pagsisinungaling niya. So, ang sinasabi ni Cayetano, hindi mo natibag ang Senado sa pamumuno ko. Which is totoo naman, hindi talaga natibag eh. Hindi natibag, nandyan pa rin sila eh. At higit sa lahat, hindi nila nakuha si Senator Bato dahil ipinagtanggol ng Senado sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano. Nakita niyo magsalita si Cayetano? Napakalalim, di ba? Malalim, magsalita. O ibig sabihin, may substance ang mga sinasabi niya. Mag-iisip ka. Oo nga, no? Oh, hindi katulad ng iba, katulad ni Soto, walang hiya. Oh, si Soto kinalaban pa yung Korte Suprema. Di ba? Minaliit pa yung Korte Suprema. Si Alan Peter Cayetano, ang inaatake niya, yung umatake sa kanila. Oh, yung walang kinalaman, hindi niya dinadamay. Kasi wala namang kinalaman eh. Oh. At ito pa nga, yung nahuli na driver daw, di umano, hindi nagpaputok, pinahawak lang daw ng baril, bakit nag-positive sa paraffin test? Di ba? Yun, taliwas na naman sa sinabi ni Matibag. So, ito na po mga kababayan. Panoorin natin ang resulta at kung ano ang nangyari, kung anong mga kaso ang kinasa sa kanya, at kung ano yung pinaka-latest update doon sa nahuli na yon. So, panoorin po natin. Ma'am, may resulta na daw po yung isinagawang paraffin. Wala sana po yung Yes po ma'am, base po sa resulta po ng SOCO, nag-positive po ito sa nitrates po. nitrates. Gunpowder nitrates po. Yun po ma'am ay chine-check po, sa paraffin test po, chine-check po kung may presence po ng mga nitrate particles po na karaniwang associated po sa gunpowder. Ma'am, ibig sabihin ba no, nagpaputok siya ng baril? Yun po ang inaalam pa natin sa investigation na isinasagawa ngayon ma'am. Possible ba na mag-positive ang isang tao sa gunpowder kahit hindi nagpaputok ng baril? Ano-anong mga circumstances na pwedeng gano'n? Sa ngayon po ma'am, hindi pa po tayo makakapagbigay ng conclusive details po dahil ongoing pa po yung sinasagawang investigation po. Ma'am, kunyari may nagputukan ng baril dyan, nakita ko, napanood ko, possible ba na mag-positive ako sa gunpowder? Sa ngayon po ma'am, isa po yan sa mga tinitignan po ng investigation natin ma'am. Okay. So, of course, syempre, hanggat walang hawak na papel si Madam Policewoman, syempre, ganyan ang sasabihin niya. Pero ikaw, wala ka namang hawak eh. Hindi naman ikaw nagpaputok. Sa tingin ko, sa akin lang to, hindi ka magpa-positive dyan. Di ba? Kasi paano ka magkakapulbura sa kamay kung wala ka namang hawak, hindi ka naman nagpaputok? Kasi lalabas lang ang pulbura kapag kinalabit mo, pumutok ang baril, automatic yun. Di ba? Pero pag hindi naman pumutok, sa tingin ko lang hindi naman ako magaling dyan. Ito ay ginagamitan lang natin ng sentido komon. So, tingin ko, pag nanonood ka lang, tapos may nagpaputok, malamang, paano ako magpa-positive dyan? Di ba? So, okay, panoorin muna natin. How about po yung other law enforcement and security dun sa Senate? Nag-undergo rin po ba sila ng paraffin test? Yung arrested lamang po ang naisubject po sa paraffin test. Sila po ba ay mag-undergo din po ba dun? As of now po, wala pa pong detalye tungkol dyan. Ma'am, yung nag-positive, ano po ulit ng background siya? Base po sa ating impormasyon, ito po ay allegedly NBI driver na andun po sa may area po ng Senate. Hanggang ngayon po ba, nandun pa, nakadetain pa rin? As of now po, nasa kustudiya pa rin po ito ng Pasay City Police Station. Ma'am, kinasuhan ba siya? Na-inquest na po itong alleged driver na ito last week po. Ano kaso? Ang naisampa po sa kanya is RA 10591, alarm and scandal, tumults and hurried disturbances of public order, resistance and disobedience to a person in authority or his agent, disturbance of proceedings, trespass to property, and violation of Senate security and direct assault po. Ayun, Bakit walo. RA 10591, may bali bang nakuha sa kanila? Bagamat po, wala po nakawang baril pero may mga nakuha pong ammunitions po and kasama rin po yung sa mga inibestigahan po ngayon ng Pasay City Police Station. Ilang ammunitions po nakuha? Base po sa paunang report, ma'am, Anong ammunition? nakuha po siya ng 30 pieces live ammunitions po, 5.6 caliber, and 15 pieces po ng 9mm caliber. 30 pieces Opo. ng M16.
At 5 pieces na lang. 15 pieces po ng 9mm caliber. May lamang, nabaliktad yung mundo. Sir, ano pong claim niya? Bakit siya may mga ganun? Bakit siya nakuha ng mga ganun? Ano pong claim niya? Hindi po nagbigay ng komento yung nahuling alleged driver po. Ma'am, ulitin ko lang, nagka-problema yung hindi ikaw, ma'am, ito. Okay. So, yun po, mga kababayan. Hintayin po natin, yung investigasyon, kung bakit positive sa gunpowder. Okay? Baka binuksan yung bala, tapos nilaro-laro niya yung pulbura. Ganun. Pero, balita ko kanina, nakapagpiyansa na daw po. Yung alleged NBI driver, nakapagpiyansa na siya. At sa tingin ko naman ngayon, pansamantala na siya nakalaya. So, hindi po natin alam. Pero, tuloy-tuloy po ang kaso. 8 po ang kaso na isinampa sa kanya. So, now, mga kababayan, yun po ang balita natin ngayong araw na ito. At kung meron po kayong komento sa napag-usapan natin, comment nyo dyan sa comment section at pag-usapan natin yan sa susunod na talakayan. Okay? So, susunod po kita-kita po tayo sa susunod nating vlog. And once again, this is Master Judaism. Thank you, God bless you all, and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.